Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat, huwag ipagmalaki ninuman ang isa at hamakin naman ang iba. Ano ang kahigitan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo'y kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisiyahan na, mayayaman na kayo. Kayo pala'y mga hari na, hindi na ninyo kami isinama. Sana nga'y naging hari kayo upang kami na may maging hari kasama ninyo. Sapagkat sa wari ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na maging pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoorin ng sanlibutan, ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo. Kayo'y marurunong tungkol kay Kristo. Mahihina kami. Kayo'y malalakas. Hinahamak kami. Kayo'y pinararangalan hanggang sa oras na ito. Kami nagugutom, nauuhaw, halos hubad. Pinagmamalupitan kami at walang matahanan. Nagpapagal kami upang may ipangtawid buhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami pinag-uusig, tinitiis namin ito. Malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami parang mga yagit, pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Ito'y sinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang parangalan bilang mga anak na minamahal. Sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama, sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus, sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinangaral ko sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bahaging ito ng sulat ni San Pablo, naging emotional siya. Siya at si Apollos ay mga apostol, mga pinadala ng Diyos upang magpahayag ng magandang balita. Sila pa ang naging dahilan ng pag-aaway-away ng komunidad sa Korinto. Kawawa naman silang mga apostol. At dito inilarawan niya ang dinadaanan ng mga apostol na katulad nila. Nasabi niya na silang mga apostol ay ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Sila ay hinahatulan ng kamatayan, itinuturing ng mga hangal alang-alang sa kanilang pagpahayag kay Kristo. Hinahamak sila, nagugutom, nauuhaw, pinag-uusig. Sila naman na mga taga-Korinto, maayahay ang buhay nila. Hindi naman nila nararanasan ang kahirapan na dinadaanan ng mga apostol. At sila pa ang nanghuhusga sa kanila na mas magaling ang isang apostol kaysa isa. May katangi-tanging relasyon si Pablo sa mga taga-Korinto bilang apostol. Maaaring sila maraming mga guro na nagturo sa kanila, pero mayroon lamang silang iisang ama sa pananampalataya
At yan ay si Pablo. Siya ang nagpundar ng community nila. Siya ang unang nagpahayag tungkol kay Kristo sa kanila. Dahil dito, nabuhay ang pananampalataya sa gitna nila. Mabigat ang loob ni Pablo sa pangyayari sa Korinto. Ang pagiging apostol nila na magpahayag tungkol kay Jesus, sa halip na makatulong sa kanilang pananampalataya, ay nagpahina pa ito dahil ginamit sila sa pagkapangkat-pangkat nila. Parang sayang ang pagpapagal nila at mahihira pa naman ang dinadaanan nila bilang mga apostol. Parang nagsentimiento si Pablo, talaga nasaktan siya. Dahil sa pagpapahayag ni Pablo sa kanyang emosyon, nagkaroon tayo ng ideya sa mga bagay na dinadaanan ng mga apostol. Hindi naging madali ang buhay nila. Ang daming pagsubok silang dinadaanan. Pero kahit ang ganito, tapat sila sa kanilang misyon. Ito rin siguro ang nadadaanan ng marami mga misyonero noon hanggang ngayon. Pero ang mga ito ay mapagtitiisan kung nakikita nila na nagbumuga naman ang kanilang pagpapagal sa buhay ng mga Kristiyano. Ngunit kung nakikita nila na ang immaturity ng mga tagatanggap ng magandang balita, mas bumibigat ang kanilang loob. Ang damdamin ito ay tulad din ng nararamdaman ng mga magulang. Marami silang dinadaanan at pinagtitiisan upang mairaos lang ang kanilang mga anak. Anong tuwa nila na naging matagumpay ang kanilang anak? Nakapagtapos ng pag-aaral, nagkaroon ng maayos na trabaho at magandang pamilya. Pero anong sakit sa loob kung ang lahat ng pagpapagal ng magulang ay nauwi sa pagkabigo, na naging adik ang anak, na napasama sa gulo at iba pa. Ang mga apostol, ang mga misyonero, ang mga pare at madre, ngayon ay para ding mga magulang sa pananampalataya ng mga Kristiyanong kanilang pinaglilingkuran. Sana maranasan nila ang mabuting bunga ng kanilang pinagpaguran. Panginoon, bigyan po ninyo kami ng katatagan sa anumang kabutihan na aming ginagawa para sa iba. Bigyan din po ninyo ng mabuting resulta ang aming pinagsisikapan sa aming paglilingkod sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.